Okay po mga bossing, meron po tayo ngayon ditong Yamaha SA na papalitan po natin ng kanyang isang set po na kadena at sprocket. Ngayon po, hindi naman tayo lahat ay merong minsan natatapat na gipit, wala tayong panggastos. So tuturuan ko po kayo ng isang tipid tips na kung sakaling medyo kulang pa tayo sa panggastos ay pwede naman po na kadena lang po ang palitan. So okay, paano natin malalaman kung palitin na yung kadena? Pag hinila natin to dito sa part na to mga bossing, so makikita nyo meron na siyang space dyan. Okay, kahit saan part nyo hilahin yan, makikita nyo po na talagang maluwag na. Kahit dito sa ilalim, ayan po. So kitang kita po natin na maluwag na po talaga yung kadena. Kahit ba natin po natin yan dito kasi ano na po yung adjuster, sagad na eh. Kahit ba natin po natin yan dyan, lalayo ko to ng konti, ayan. Kahit banat na po yan, pag hinila mo yan dito, meron pa rin space po yan. Ayan po. Talagang meron pa rin. Ngayon po, papakita ko po sa inyo na kung ganito po yung sitwasyon, pwede po na kadena lang ang palitan kung talagang wala po tayong budget. Pero kung may budget tayo, mas maganda na magpalit po ng isang set. So, okay. Hindi na po natin ikakat yung video. So, para mas makita po ninyo na ito pa rin yung sprocket at kakabitan lang natin siya ng bagong kadena. So, okay. So, paano nga pala natin malalaman kung pwede pa yung sprocket? Okay. Pag nakita po natin na maganda pa yung ngipin, kahit matulis na yung ngipin ng ating sprocket, okay po. Ayan. Pagka maganda pa yung ngipin, so yung ganitong ngipin medyo maganda pa yan. Basta hindi siya matulis. Ay, sorry po. Basta hindi siya padapa. Yung hindi nakadapa yung ngipin, hindi siya pahiga. Basta kahit matulis, patayo pa yung ngipin, okay lang po yun. Ganun din po sa engine sprocket. Okay, basta yung ngipin po ng engine sprocket hindi po pahiga. Yung diretso pa rin siya kahit medyo matulis, okay lang po yun. Okay? So, basta ganyan po. Okay, meron kasing mga sprocket na pahiga na yung ngipin. So, buti na lang, hindi to ganun. So, ikakabit muna natin itong bagong kadena, pansamantala, pero ang totoo niyan, magpapalit po tayo ng isang set. Ipakikita ko lang po sa inyo na pwede pa. So, okay, tandaan nyo po ito ha, umaangat yan. Ayan. Okay. So, wala na po tayong cut. Kung gusto nyong i-forward, okay lang po. Tagalin natin yung lock. Okay. Kagaya kanina, nakita nyo, binanat natin yung kadena, pero nakalawlaw pa rin. Okay, tinanggal na natin. Tumipid. Okay, ngayon po, ito po yung bagong kadena. Okay, yan, RK. Bubuksan po natin. Ngayon po, ito ilalatag lang po natin ito dito. Ayan, ilalatag lang natin siya dyan. Kahit hindi pa natin yan pinapanat mga bossing, nakalawlaw pa yan dyan. Hihilahin po natin. So, okay, itatapat natin to dito. Focus natin. Ayan mga sir. So, hindi ko yan binabanat sir. Nakalawit lang yan na ganyan. Pero kung ihilahin nyo yan dito, makikita nyo wala na pong umaangat na part. So, lapat na lapat siya. So, okay, nakalawit lang yan sir ha. Ito mga posing oh. O, bibitawan ko na po. O, kahit dito hilahin nyo, wala yan. Dito sa gilid na to, wala po kayong makikitang umaangat. Ayan po. So, okay, hindi ko na siya tuluyang ikakabit. Pero pagka ganyan po, okay pa po yan. Goods pa po yan. Pwede pong kadena lang. Kung medyo wala pong budget. Okay? So, paalala ko lang din po, etong gantong pamamaraan is effective lang po siya sa mga 428 na chain set. Hindi po siya advisable sa mga 415 o 420. Pagka 420 o 415 po, medyo nagkakaroon po ng lagitik. Magagamit siya ng maayos pero malagitik. Kaya okay lang po siyang gamitin sa mga ganito po. 428 lang po. 428 or 428H po. So, okay. Sana kahit po papaano may napulot tayong tips. Okay, na tayo ay makakatipid. Salamat po.